Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is September 23, 2024. Time check po tayo. 9:09 na po ng gabi. Eksakto. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng Salita ng Diyos. Toward the life. Toward the life. Bago tayo tuloy magsimula, katulad ng ating nakagawian, inaanyayahan ko pong samahan niyo ko sa munting pananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth the Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang pananalangin. Tuloy na po tayo. Ang ating pag-aaralang salita ng Diyos o Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo para bukas na gagamitin sa ating mga Katolikong simbahan. Simula na po tayo, puntahan natin ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Share screen po ako. Wait lang po. Okay. Ito na po iyon. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 8, mga talata 19 hanggang 21. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, nais nilang makita kayo. Ngunit sinabi ni Jesus sa mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. Yung mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, stop share na po ako. So, iyan po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas tungkol sa what? Tungkol sa isang pangyayari kung saan hindi makalapit kahit na ang ina at mga kapatid ni Jesus sa kanya dahil sa dami ng tao. Masyado na siyang naging sikat dahil sa kanyang mga nagagawa. Siya ay gumawa kasi ng mga himala, nagpagaling ng mga may sakit, at nagturo ng buong karunungan. Maraming humanga. Saan niya nakuha ang karunungang ito? May mga nagsasabi pang ganun sa kanya. So, talagang nakilala na siya. At kahit yung kanyang pamilya, hindi na siya malapitan dahil sa dami nga ng taong nagkakagulo sa kanya. Nung may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, nais silang makita kayo. Ano naging sagot niya? Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. So, pag sinabing ina at kapatid, pasok yan sa usapan ng pamilya. Pasok yan sa usapan ng pamilya. Ngayon, simulan natin sa premise na ang pag-intindi sa salita ng Diyos, ang pag-unawa o pagbibigay explanation, interpretasyon ay hindi lang ginagawa ng basta-basta. Hindi ito ginagawa ayon lang sa ating mga haka-haka. Hindi lang ito dapat gawin ayon sa ating mga sariling opinyon o sariling idea. Okay. So, sa ating Katolikong simbahan, I'm speaking about
I'm speaking to my Catholic brothers and sisters. Sa ating Katolikong simbahan, muli ko pong ipapaalala sa inyo na sa pag-unawa sa Biblia, sa pag-intindi sa salita ng Diyos, sa pag-aaral nito, hindi dapat what isa-isang tabi ang kultura, tradisyon at kasaysayan. Kultura, tradisyon at kasaysayan. Okay. Yan ang turo ng ating simbahan sa pag-intindi sa salita ng Diyos. Hindi kailangang isa-isang tabi, hindi dapat isa-isang tabi ang kultura, tradisyon at kasaysayan. Pag sa usapin ng kasaysayan, okay, pag sa usapin ng kasaysayan, may mga paniniwala na ang focus nila, lalo na sa pakikipag-argumento, ay tungkol lamang sa mga kasaysayang nagawa ng simbahan na may sama, tulad ng Inquisition, ang pagpapahirap ng simbahang Katolika sa mga tinatawag nung una na heretic. So, pinahihirapan, may pinapatay, paulit-ulit na humingi ng paumanhin, humingi ng tawad ang simbahan sa madilim na kasaysayang ito ng paniniwalang Kristiyano ng simbahan, ng Katolikong simbahan. Ngunit, hindi naman tinitignan ang kasaysayan na maganda naman sa kabilang banda. Maganda naman sa kabilang banda. Ang focus lagi sa pakikipagtalo, yung kasaysayang may dulot ng sama. Pero yung kasaysayang may kabutihan, yun ang hindi naman tanggapin o hindi naman matanggap. So, sa pag-intindi ng Biblia, hindi dapat na isa-isang tabi ang kasaysayan. Ano yung tinutukoy ko na kasaysayang may buti? Yung kasaysayan na si Jesus, bago siya nagbalik sa piling ng Ama, sa kaharian ng langit, bago ang ascension, nagtayo siya ng simbahan. Hindi siya nag-iwan ng Biblia. At yung simbahan naman, ang bumuo ng Biblia. Even the name Bible itself comes from the Catholic. Nasa kasaysayan yan. Pero hindi nila tanggapin. Paulit-ulit sila na nagsasabi na nagpapahalaga sa Biblia. Pero pagdating, in the first place, kahit balikan natin ang kasaysayan, Katolikong simbahan na nag-compile ng Biblia. Bumuo ng mga kabanata, nag-ipon ng mga aklat, binuo mga kabanata at talata. Even the name Bible itself comes from the Catholic. Kasaysayang maganda yan. Pero yan, dinedenay nung mga naniniwala naman at nakapokus lang sa sama ng simbahan. Nakita niyo yung point ko. Nasaan ang doon? Nasaan ang katotohanan doon? Nasaan ang truth? Di ba? Pag titignan natin, kung gusto nating malaman ng truth, hindi lang yung isang panig ng barya ang kailangan nating tignan, but also the other side of the coin, kasaysayan. Tapos na tayo sa usapin ng kasaysayan. Or dagdagan pa natin. Halimbawa, nung sabihin ng Diyos
na huwag kayong gumawa ng mga imahe na inyong sasambahin maliban sa akin, sa tunay na Diyos. Okay. Sinasabi, ipinaparatang yan sa mga Katoliko. Kasi Katoliko lang naman ang mga may imahen, di ba? Ngayon, ipinaparatang yan, ipinaparatang. Pero kung babalikan natin yung kasaysayan na yan nangyari bago dumating si Kristo sa panahon ng mga propeta. Oh, pangunahin sa panahon ni Moises. Okay. Nung bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nakita niya ang iniwang bayan ng Israel gumawa ng isang guya, gintong guyang Diyos-Diyosan. Sinabi din ng Diyos na huwag kayong mag-intermarriage sa ibang lipi o bayan, sa ibang bansa. Bakit kasi? Yung ibang bansa at bayan, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosang imaheng ginawa nila? Buwaya. Kaya nung sinabi, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig, yun yun. Yun yung konteksto nun. Yun yung konteksto nun. Wag nasa himpapawid. So, may mga image ng agila. So, si Solomon, hindi maiaalis sa isip natin na naginanakit ang Diyos sa kanya dahil nagkaroon siya ng mga asawang pagano, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, maliban sa kanya, yun na nga, katulad ng imahe ng agila, imahe ng buhaya, etc., etc. Pero kanino sinabi? Sa Israel. Sa Israel. Hindi sinabing, oh, kayo mga Katoliko, huwag kayong gagawin. In the first place, huwag niyong kalimutan, huwag niyong isa-isang tabi na kahit ang Diyos nagpagawa din ng image, ng imahe. Okay? Yung imahe, nung kaba ng tipan, na sa magkabilang tabi, may mga kerubing nakabipa ang mga pakpak. Huwag niyong sabihin yung kerubin, imahe. Pero, hindi yung kerubin ang sambahin, kundi yung nasa loob ng kaba ng tipan. Nilalaman nito ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Kasaysayan pa rin yan, mga kapatid. Sana sa pagpapaliwanag at pag-intindi ng Biblia, huwag nating kalimutan, isa-isang tabi ang kasaysayan. At sa pagtingin sa kasaysayan, wag lang nating tignan ang isang bahagi ng barya, kundi tignan natin sa iba't ibang perspective. Hindi ako nagpapalusot lang. Okay, hindi ako nagpapalusot lang. But that is the truth. But that is the truth. Okay. Kasaysayan. Kasaysayan. Si Jesus, bago umakyat sa langit, nag-iwan siya ng simbahan. Nauna ang simbahan bago ang Biblia. Ang simbahan ang bumuo sa Biblia. Nag-ipon ng mga aklat, binuo mga kabanata at talata. Kasaysayan. Sumunod, kultura. Ihuli natin ang kultura. Puntahan naman natin ang tradisyon. Kasaysayan, tradisyon, kultura. Puntahan naman natin ang tradisyon. Yung sinasabi ng iba, ang tradisyon, invento niya lang yan. Katulad ng pagpuprosesyon, etc., etc. Pagsisindi ng kandila. Well, wag nating tignan, wag tayong tumingin, maghanap ng mali, okay, nang nakatingin lamang sa isang perspektibo. Katulad halimbawa, yung tradisyon na yan, hindi lang basta tradisyon. Tinatawag yan ng ating simbahang banal na tradisyon. Ano yung banal na tradisyon?
yung pagpapasa-pasa ng mga spiritual na karunungan at katuruan by mouth. 'Di ba, nung una hindi naman tayo ang tao hindi naman gumagamit ng pagsusulat. So, sa mga Hudyo, naging mahalaga ang mga pangyayari sa kanilang buhay at kasaysayan at naipasa nila ito sa pamamagitan ng word of mouth, word of mouth. Yung mga ninuno nila, tinuruan sila by word of mouth, tapos sila naman tinuruan ng kanilang mga anak by word of mouth. Tapos, sa banal na tradisyon ng simbahan, halimbawa, yung pagsasalin-salin ng kapangyarihan sa mga namumuno sa simbahan, yung ordinasyon ng mga pari. Anong ginagawa ng obispo? Yung pinaka-head na pinuno ng isang diocese sa mga oordinahang pari, pinapatungan sila ng kamay sa ulo, pinupunasan sila, pinapahiran sila ng langis sa ulo, at pinapahiran sila ng langis sa kamay. Tanda ng Espiritu Santo na ang buong buhay nila dapat na nilang ilaan para sa misyon at paglilingkod sa Diyos, sa iniwang turo ni Kristo. Ngayon, i-trace back mo yung pagpapatong ng kamay na yan. Yung obispo na nagpatong ng kamay niya sa ulo ng mga oordinahang pari, minsan naging pari din siya. Minsan naging pari din siya at minsan pinatungan siya ng kamay sa ulo bilang pagbibigay kapangyarihan. And if you will trace it back, babalik tayo hanggang makarating doon sa mga unang apostol. Tinatawag ito ng simbang apostolic succession. Patuloy at patuloy na paglilipat ng kapangyarihang apostolado sa mga namumuno sa ating simbahan. Tradisyon. Nakita ba yon? Nakita ba yon ng mga pumupuna sa simbahan at naghahanap na lang ng mga pagkakamali ng simbahan? Hindi nila nakita yon. Hindi nila nakita yon. Isantabi ang kasaysayan, ang magandang kasaysayan, nag-focus sa pangit na kasaysayan ng simbahan. Tradisyon na naghahanap ng pagkakamali, okay? Tradisyon na naghahanap ng pagkakamali, and sometimes blatantly sinasabi, imbento lang ang pagpapatong-patong ng kamay, the apostolic succession, ang tradisyon ng simbahan, kapag dilipat ng kapangyarihan sa mga mamumuno sa simbahan. Imbento lang. Okay, wala sanang sumama ang loob, lalo na sa Katolikong makakapanood nito o makakarinig ng sinasabi ko. Sumunod, pupunta na tayo sa kultura. Okay, yan ang relasyon, ang may relasyon sa ebanghelyo natin ngayon. Ina at kapatid. Pag sinabing ina at kapatid, di maiwasang pag-usapan ng pamilya. Pamilya. Okay. Ang pamilya may kapatid, may ina, may ama. Nang may magsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, nais nila kayong makita. Anong tinutukoy nito? Alam niyo po kasi, sa kultura ng mga Hudyo, mahalaga ang pamilya. Binibigyang diin ang mahalagang papel ng pamilya. Ang pamilya ay responsibilidad, ay may responsibilidad sa pagpapasa at pasa ng mga katuruan. Again, babalik dun sa tradisyon. Okay? Naging mahalaga ang pamilya. Ang pamilya ay isang matibay na haligi sa kulturang Hudyo.
Nagbibigay sila ng malaking emphasis sa pagpapahalaga sa pamilya, sa tradisyong, ah, rooted, nakaugat sa mga sa mga katuruan nila, relihiyosong katuruan. Kaya nga 'di ba, ah, si Jesus sa patnubay ng kaniyang mga foster parent, bata pa lang inilapit niya si Jesus sa paniniwalang, Hudyo. Kaya si Jesus nakikita sa templo, bata pa lang siya, naiwan siya sa templo. So, pamilya ang unang gumabay, pamilya ang unang nasa tabi ni Jesus, okey? Bilang bahagi ng tradisyon ng pagpapasa ng karunungan ng kanilang paniniwala. Kultura 'yon, kultura 'yon. Maraming maraming gawain, fostering close family ties upang mas lalo pang mapagtibay ang pamilya. Nung sinabi, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid," parang sinasabi rin, nasa labas po ang mga mahahalagang tao sa buhay niyo, ang inyong pamilya. Pero nung sabi ni Jesus ay nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. So, mahaba po ang ating usapan, mahaba po ang ating usapan. Pero sana muli, pero eto pa pala, pinakamahalaga sa lahat, turo ng simbahan. Ano man ang iyong gagawin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, never, never, never forget about the help of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu Santo, the advocate, siyang mag-i-encourage sa'yo, siyang magbibigay liwanag sa iyo, magbibigay liwanag sa atin, mag-i-encourage sa atin, mag-aakay sa atin sa katotohanan ng ating pinag-aaralang salita niya. Okay? Yan po ang word alive, word alive. Maaring may magalit, maaring may sumama ang loob, maaring may mag-disagree sa mga sinasabi ko. But then again, let us be what? Open-minded. Let us be critical with our thinking with the help of the Holy Spirit. Let us always pray for the Holy Spirit, for the guidance of the Holy Spirit. Everything and anything that we do, may we devote it, may we ask the help of the Holy Spirit. May sasama ang loob, ganun talaga. May magagalit, may magdi-disagree. But then again, katulad ng mga una ko sinabi sa inyo, hindi ko po inaalis sa inyo ang karapatan na mag-disagree sa mga sinasabi ko at na pag-aaralan. Bukas ang pintuan, katulad ng kung paano bukas ang simbahan. Pumasok ang gustong pumasok at kung may gustong lumabas, wala namang pipigil sa'yo. Magkaroon tayo ng tunay na unawaan tungkol sa paghahanap sa katotohanan. Sa inyo na rin madalas manggaling sa sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Mapanindigan sana nating mabuti yan. So, yan po. Diyan na po natin tatapusin ang ating pag-aaral. So, magandang gabi po. See you again next time. God bless. God bless us all. Amen. Paalam po, paalam.